Anak, si Papa Adelio mong nagbigay na pangalan mo ng araw mismo ng isilang kita. Adelaida de la Vega, yan talagang buong pangalan mo. At kamukhang kamukha mong tatay mo. Untang nito habang ako'y nakaunan sa kandungan nito at nasuyo niyang sinusuklay ang medyo namamasako pang buhok. Napatingala ako dito matapos kong titigan ang litrato ng ama ko noong nabubuhay pa to. Kamukha ko nga si Papa, pero bakit to kaya Adeline na naging pangalan ko? Nagtataka kong tanong dito, gumitito ng bahagya. Kasi nung bata ka pa, kapag tinatanong ka namin ng papa mo kung anong pangalan mo, Adeline ang sinasagot mo palagi. Kaya siguro Adeline din ang pinangalan na nakapulot at umampon sa'yo. Napatango-tango ako. At least ho, hindi nila pinalitan ang pangalan ko. Katunog pa rin yun ang totoong pangalan ko. Di ba ho? Sagot ko rito. Tama, mas maigi anak. Halos walang nagbago sa pangalan mo. Nakangiti pa rin ito habang masuyo akong hinahaplos sa aking buhok. 4 na araw na rin ang nakalipas simula nang malaman kong hindi ko inaasahang katotohanan tungkol sa totoong pamilya at nanay ko. Simula ng araw na yon ay wala na kaming ginawang mag-ina kung hindi ang mag-bonding at maglahad ng mga buhay-buhay namin sa isa't isa. Bukod sa mga hirap kong dinanas noon, ay napag-alaman ko na mas mahirap din ang mga dinanas nila ng ama ko noon. Nilahad nito sa akin ang tungkol sa istorya nilang dalawa ng tatay ko, pati nang naging masaya naming pamumuhay noon na mag-anak. Hanggang sa nagkasakit noon si Papa ng malubha. Naghihirap at hanggang sa namatay ito na hindi man lang naipapagamot dahil sa sobrang hirap ng buhay namin noon. Sobrang naawa ako sa tatay ko dahil danas na danas kong sobrang hirap na makipaglaban sa sakit at kamatayan. Lalo na sa kalagayan nito na nireseta ng gamot ay walang pangtustos. Parang hinihiwang puso ko sa paghihirap ng ama ko noon. Gusto ko mang ibalik ang panahong yon sa panahon na ngayon para ako na lang mismong tutulong sa pagpapagamot ng sakit nito'y gagawin ko. Pero yun na nga lang ang problema, ang lahat ay hanggang sa nakaraan na lang na hindi na kailanman maibabalik pa. Mas naaawa din ako sa nanay ko na walang awang napagsamantalahan, inabuso at binaboy noon ng mga tao. Hindi ko maisip ng sarili kong inay biktima ng pananamantala. Some people molested and abused her condition before. Sobrang nadudurog talagang puso ko para dito. Gustuhin ko mang balikan ng mga taong may sala at magiganti para dito'y pinigilan naman niya ako. Lahat ng masalimuot na buhay sa pamilya namin ay gusto niyang ipagpa sa Diyos na lang ang lahat. Kalimutan at magbagong buhay na lang nakasama namin ang isa't isa. Kinuwento ko rin ng lahat-lahat na nangyari sa akin simula na nagkamuwang ako dito sa mundo. Simula nang maalala ko na nagpalaboy-laboy ako sa lansangan noon. Ang pagkupkup sa akin ng mag-asawang walang anak. Lahat kinuwento ko, pati nang tungkol sa kabaitan ni Ate Kendra at lalo na sa namagitan sa amin ni Hugo noon. She didn't expect that he is the big part of my life. And also, she didn't expect na ang taong yon ang isa sa dahilan ng kalugmukan ko at naging dahilan ng kalungkutang dinanas ko. Ngunit hindi nito magawang magalit ng tuluyan kay Hugo dahil sa mas gusto nitong pasalamatan si Hugo dahil sa lahat ng tulong na nagawa nito sa buhay ko. Lalo na sa malaking tulong nito na makilala namin ang isa't isa bilang mag-ina at pamilya. Ma, hinangad niyo pa rin bang makilala ako noon? Gusto mo pa rin ba ako makilala kahit masyadong matagal na? Oo naman anak. Gabi-gabi ako nagdarasal noon hanggang sa kasalukuyan sa Diyos na sana makilala at mahanap ko pa rin ang anak ko. Ikaw. Kaya masayang masaya ako dahil sa wakas makakasama ko na rin ang anak ko sa katauhan mo. Sabi nito na hinaplos pang pisngi ko. Ikaw ba, anak, ay hinangad mo pa ba na magkita tayo? Noon, oho, hinangad ko ng lubos. Lalo na noong araw na kailangan ko ng isang kalinga ng isang ina. Noong araw na nagpapagamot ako mag-isa, noong araw na nag-aagaw buhay ako. Doon ko mas naramdaman na kailangan ko kayo sa tabi ko. Ma, pero naisip ko na napaka-imposible ng lahat. Hindi ko nga kasi alam ang pangalan mo, ang pangalan ko. Kaya hindi ko alam kung paano ko kayo hahanapin noon. Tumigil din ako sa kakaasa noon ma at nakontento na lang akong mag-isa sa buhay ko. May tears showing us her tears falling down pero nakilala kita at yun ang hindi ko inaasahang mangyayari sa buong buhay ko. I didn't hope to see you now but you are here. Kaya nagagalak ang puso ko sa sorpresa ng Diyos sa akin. Kaya pala 2 beses akong hindi pinabitaw ng Diyos kahit sumuko na ako mabuhay kasi ito palang kapalit ng lahat. Sorry anak kung wala man lang ako sa tabi mo noong kailangan mo ko ha. Pabaya kasi si mama noon, kaya katuloy na wala noon sa akin. Napaupo ako sa tabi nito at yumakap ako dito.
Okay lang ho yun ma, kasi matatag ako eh, matatag ang anak nyo at kasing tatag ko kayo. Don't blame yourself please. Mas hindi ko kayang magalit sa inyo ngayon. Hindi ako kailanman magagalit sa inyo noon. Niyakap namin ang isa't isa sa sobrang higpit. Kung nasaan man ang papa mo ngayon anak, tsak na masayang masaya siya para sa ating dalawa. Mahal ka namin anak, mahal na mahal ka namin ng papa mo. Lagi mong tatandaan yun ha. Tumango ako. I love you too ma. Mahal na mahal ko rin ho kayo ng tatay ko. I'm so happy and thankful ma. Thanks for praying and hoping na magkikita pa tayong muli. I love you so much mama. Matagal kami nagkayakapang mag-ina. Ngayon, mas ramdam ko sa puso kong kaligayahan sa piling niya. Anak, tawag nito, pagkaraan ng ilang minuto. Hindi mo na ba talaga mapapatawad si Hugo? Napabitaw ako sa mga bisig nito tumarap ako dito. Bakit niyo ho naitanong ma? Pasensya ka na anak ha, pero hindi sa panghihimasok ko. Hindi ko kasi tuluyang sasaya ngayon kung ang totoong laman ng puso mo'y ang nakaraan niyo pa rin ni Hugo. Hindi ka tuluyang sasaya kung may tinatago ka pa rin na galit sa kanya. Diyan sa puso mo. Aminin mo man o hindi. Nanay pa rin ako at anak ko't ramdam ko ang totoong nilalaman ng puso mo. At ang kislap na mga mata mo, ramdam ko anak. Kahit na hindi ako mismo nagpalaki sa'yo. Ma, pumiyok ang boses ko at napakagat ako ng aking labi. Kasabay nun yung pag-agos ng mga luha ko. Sobra kasing sakit yung ginawa niya. Pinilit ko siyang patawarin at pinapatawad ko na naman siya. Pero bakit ganun? Naawa ko sa kanya dahil tinitikis ko siya pero sa tuwing naalala kong lahat, nasasaktan pa rin ako eh. Masakit pa rin sa dibdib yung mga sinabi niya, yung mga desisyon niya na hindi ako ang priority niya. Hindi niya ako kayang piliin kasi mas may priority siya sa buhay niya. Ginawa kong lahat. Pinahirapan ko yung sarili ko para sa kanya. Binaba kong pagkababae ko para lang ako yung piliin niya. Sobrang nagmamakaawa ako noon sa kanya ma, pero baliwala lang lahat sa kanya. Alam kong nagsisi na siya ma, pero nakatatak na kasi eh. Ang hirap ng ibalik yung buo kong pagmamahal sa kanya ngayon. Takot pa rin ho ako ma. Takot pa rin ang puso kong ma-reject niya ng paulit-ulit sa bandang huli. Ayoko nang masaktan ulit. Ayoko nang maranasang baliwalain muli niya ako. She wipes my tears. Naiintindihan ko yung nararamdaman mo ngayon anak. Pero ganun talaga pag nagmamahal ka. Lahat mararanasan mong hirap. Lahat nagdaan dyan anak. At lahat nagsisisi sa mga maling naging desisyon nila sa bandang huli. Katulad ni Hugo. Alam mo, walang ibang bukang bibig yung batang yun sa tuwing dumadalaw sa akin. Kung hindi ang kabaitan ng babaeng pinakamamahal niya at ang sobrang pagmamahal niya sa'yo, lahat nilahad niya sa akin anak. Tinuring din kasi niya akong sumbungan noon. Simula nang magkakilala kami, kaya hindi ko inaasahang ikaw pala na anak ko yung maswerteng babaeng pinakamamahal niya ng dating sinaktan lang niya. Patuloy pa rin ito sa pagpunas na naglalaglagan kong luha. Kaya pala hindi mo sinasagot ang panliligaw sa'yo ni Zoren hanggang ngayon kasi mahal mo pa rin siya? Naintindihan kita anak. Sa lagay na yan kasi hindi kailanman natuturuan at nadidiktahan ang puso. Kahit ayaw mo, darating din ang araw na matatanggap mo siya kasi yun ang bulong ng puso mo. She's softly caressing my cheek. Halika nga dito. Lumapit ako dito at nagyakapan ulit kaming dalawa. You deserve to be happy anak. Trust me, mas magiging masaya ka kung magpapatawad ka ng lubos. Mother is everything. Sa ilang araw pa lang namin na magkasamang mag-ina, natuto na akong tumawa at maging totoong masaya. Because with my moms around me, parang ang gaan-gaan na lahat. Ang sarap mabuhay and I finally starts appreciating my life again. Uuwi ka na kagad iho? Nakakulot noon na tanong ni mama kay Zoren. Palabas ito ng kitchen area at naabutan itong patayo na kami ni Zoren sa sofa. Oho tita, gabi na rin kasit isa pa may katatagpuin ako ngayon na isang pasyente. Sagot nito sa nanay ko. Sayang naman iho, nagluto pa naman ako ng ipapanghapunan nating lahat. Isa rin yung sa paborito mo eh. Nasa boses itong pagtatampo kay Zoren. Next time tita, I'll promise to stay a little bit longer. May lakad lang talaga ako ngayong gabing ito. Pasensya na ho kayo. Okay. Promise mo yan ha? Kung hindi magtatampo na talaga ako sa'yo ng tuluyan yan. Ngumiti ito. Sure, bye tita. Humalik pa ito sa pisngi ni mama. Please let me remind you again, always drink your medicine and vitamins. At tamang pahinga tita ha? Para ka ring anak ko eh, alam ko na yun iho. Salamat. Tugon dito ni mama na siyang ikinangiti naman ni Zoren. O sige na ho tita, aalis na talaga ho ako. Sige iho, ihahatid na kita. No ma, just stay here. Ako na hong bahalang maghatid sa kanya sa kotse niya sa labas. Pagpipigil ko dito.
O sige iha, tatapusin ko lang tong ginagawa ko. Sabi nito sa kaulit pumasok sa loob ng kusina. Zoren and I proceed to the main door. Nasa labas na kami ng pinto ng bahay ay bahagya itong huminto sa paglalakad. Adeline, napahinto din ako sa paghakbang at humarap dito ng bahagya. He seriously looks at me. I'm already accepting it. Kumunot ang noo ko. Accept what? Nagtatakang tanong ko dito. He smiles a bit. Nawala talaga akong pag-asa sa'yo. I want to accept it now. Mahirap pala talaga makilaval kay Hugo. My heart suddenly bond. Hindi dahil sa sinabi nito, kundi dahil sa pangalan na binanggit nito. May isang linggo na rin kasing hindi na ito nagpapakita sa akin sa ngayon. Yun ay simula nang hindi ko ito maharap ng isang beses. Dahil gusto ko pa rin itong tikisin at ang sarili ko. Zoren, I understand you, Adeline. Ngumiti ulit ito't ng bahagya sa akin, kaya kahit na hindi naman naging tayo, pinapalayo na kita. Nahihiya akong tumitig sa mga mata nito. Tama na, Adeline. Tama ng pagpapanggap mo na hindi mo na siya mahal. Pinapahirapan mo lang ang sarili mo. Why not try giving him a chance? Malay mo, hindi na maulit yung sakit na pinagdaanan mo sa kanya noon. Try to forgive and try to love again, Adeline. Huwag mo sayangin ang pagmamahal ng isang tao. Malay mo kasi bumaligtad naman ang mundo niyo o may mangyari na namang sakuna. So don't waste the time that God gave to the both of you. Huwag niyo sayangin ang mga pagkakataon niyo ngayon. Let go all of your doubts, Adeline. Baka sakaling siya rin ang iyong gamot para tuluyan ka maghilom sa iyong nakaraan. Napalunok ako. I'm speechless at that time. Zoren, kung kaya ko lang subukang mahalin ka, ginawa ko na. But I don't want to hurt you. Ayoko maging unfair sa'yo, sabi ko rito. I told you, I understand you, Adeline. Hindi naman kita basta-basta ipapaubaya sa kanya kung wala kami naging usapang dalawa. Ha? Anong usapan niyo? Ngumiti naman ito ng bahagya na may lungkot sa kislap na mga mata nito. Sabi na lang dalawa ni Hugo yon. Ano nga? I have to go now. Ramdam kong ayaw talaga nitong magsabi kung ano man yon. Just one last hug for me, my friend. I'll be fine. He opens his arms for me. Zoren. Come on, Adeline. Just one hug. Lumapit naman ako dito nang paunti-untit yumakap sa bisig nito. I also feel his warm arms snakes around my body. He hugs me tightly. Para bang huling pagkikita na naming dalawa yon. I'm so sorry, Zoren. Kung hindi ko kaya suklian ang pagmamahal mo sa akin, I'm so sorry. It's okay. Just promise to love yourself. Don't let anyone hurt you, okay? Tumango ako rito. Don't let him hurt you again. But I think he won't. Kasi mahal na mahal ka niya. Trust me. Mahal na mahal ka ni Hugo, Adeline. Thank you, Zoren. I hope makatagpo ka rin ng babaeng kayang tugunan ng pagmamahal. Iho? My mother distracts us. Hugo, my heart shivers. Napabitaw agad ako sa mga bisig ni Zoren. Nakita ko na lang na hinabol ni Mama si Hugo na papasok na ngayon ang kotse nito. I want to run and stop him, pero ang mga pako hindi ko maigalaw sa pagkabigla. I know why he's going and walking out. Nakita niyang pagyayakapan naming mahigpit ni Zoren. I don't know that he's there. Hugo, iho, hintay. Nakita kong huminto ito't inabot kay Mama ang mga bitbit nito, pati ng isang pumpun ng bulaklak ni hindi niya ako nililingon. Go, Adeline, habulin mo siya. Zoren utters. Napalingon ako dito. Go on, convince him na walang mali siyang nakita niya. Go now, puntahan mo na siya. Sa sinabi ni Zoren ay doon pa ako managlakas loob na gumalaw. Ngunit sa paglingon ko'y nasa loob nito ng kotse niya and he's starting to move his car now. Hugo, wait! I shout as I'm moving forward. Wait! Nagmamadali ako makalabas ng gate namin. Please wait! I'm still shouting even though he can't hear me shouting. Pero huli na, nakalayo ng kotse nito. Iha, lumingon sa akin si Mama. Habulin mo kung mahal mo siya. Kung nag-aalinlangan ka anak, huwag mo nalang ituloy. Sabi nito sa akin. Napakagat ako ng aking labi. Mahal ko pa rin siya, Ma. She smiles. Puntahan mo na, Iha. Pigilan mo pag-alis niya. Dahil bukas na bukas din ay aalis na siya. Ha? My body gets weak. Hanggat hindi pa huli ang lahat. Nagtaas baba ang hininga ko at nagmamadaling tinakbo. At pinasok kong loob ng bahay para kuhanin ang susi ng kotse ko at ang cellphone ko. Bigla ako na alarma sa isiniwalat ni Mama. Bigla ako natakot. Before I move my car ay tinawagan ko muna to pero hindi ito sumasagot hanggang matapos ang pagre-ring sa kabilang linya. Binuhay ko ng kotse ko at pinaharurot ko na yon palabas ng garahe namin. Hugo, answer your phone please. Shit! Pero nakakatatlong tawag ulit ako dito ngunit hindi pa rin ito sinasagot. Tinitikis niya ako.
Napagpasyahan ko huminto na muna sa gilid ng kalsada na hindi ko alam kung saan ako patungo. Saka ako hinagilap ang numero ni Rosenda at tinawagan to. Hello? Good evening, Adeline. Ano? Saan ko matatagpuan si Hugo? I cut and asked her immediately. What? Bakit? Nagtataka nitong tanong sa kabilang linya. Saan siya pupunta? Bakit siya aalis? Bakit bukas kaagad? Sunod-sunod kong tanong dito. Hey, isa-isang tanong lang naman, Adeline. Answer me, Rosenda. Saan siya pupunta? Galit kong untag dito. Bakit hindi ko alam? Bakit hindi niya pinaalam? Depende raw kasi ang pag-alis ni Sir patungong Amerika eh. Depende pa raw niya sa'yo. Sa akin? Ha? Give me his address now. Saan ko siya matatagpuan ngayon din? Okay, eto na nga oh. He's living in their own condominium story building. Sa QC, I think presidential top floor. Sa Dalsource condominium. Alam ko dun si Sir eh. Umuwi simula nang mag-aayos silang mag-ama. Thanks. Agad kong pinatay ang tawag at pinaharurot na ang kotse ko sa daan patungo sa lugar na yon. Aalis pala ha? Aalis ka pala? Tinawagan ko to. Ngunit nainis lang ako nang hindi na naman niya sinasagot ang tawag ko sa 5 pagkakataon. Naipit pa ako sa traffic ng halos kalahating oras. Dahil sa nagsasagupa ang mga motorsiklo. I immediately ran my car nang makalagpas na ako sa parting may mga pulis patrol. Pagdating ko sa may kataasang condominium building, na pag-aari nila hinarang pa ako ng guard dahil hindi ako residente ng condo na yon. Buti naman at dala-dala kong wallet ko ang dating ID ko sa company ni Hugo noon. I'm one of Mr. Hugo Dalsor employee. Pinapupunta niya ako rito for some important reason. If you want, tawagan natin siya ngayon din. Sabi ko sa guard na nakabantay sa lobby. Ay, sorry ho ma'am. Hindi na ho kailangan. Sige ho, pasok na kayo. Sabi nito. I feel relief. Mabutit na niwala at pumayag din na papasukin ako. Thanks. Hindi na ako nagsayang pa ng oras at tinungo ko kagad ang elevator. When I reached the top floor, ay hinanap ko kagad ang presidential suite. Hindi na ako nahirapang hagilapin yon dahil 2 pinto lang naman na nakikita ko sa malawig na condo building na yon. The private office of the owner and the presidential suite. Tinungo ko agad yon. Nakailang buntong hininga muna ako bago ko pinindot ang doorbell. Kumatok din ako sa magar at malaking pintuang yon. Inulit kong pagdo-doorbell dahil sa walang nagbubukas na pinto para sa akin. Kakatok na rin sanang muli ako nang bumukas na yun ng tuluyan. Biglang lumuksong dibdib ko nang masilayan ko na to. Nagulat din ito na makita niya ako doon pero binago niyang ekspresyon ng mukha niya ng seryoso. Tinapunan niya ako ng tingin na malalim at seryosong tingin. Anong ginagawa mo dito? Pwede bang pumasok? I asked him seriously. Anong ginagawa? He stops talking when I push him at pumasok ako ng pusa sa loob ng suite niya kahit na hindi ito sumang-ayon. There I see a big luggage near the sofa. I heave a sigh. Humarap ako dito at nagtama kagad ang mga mata namin. So it's true, aalis ka nga? I say in my deep tone. He sighs and slowly nods. Umiwas pa ito ng tingin sa akin. Bukas. Bukas? Nakapamewang at napahawak ako sa sentido ko. Bukas? I sound sarcastic. Tumingin ulit ito sa akin at tumango pa rin. I hardly stop my emotion to burst at pinilit ko na lang kumalma sa harapan nito. Okay. Napatango rin ako dito at napapabuntong hininga ng malalim. Adeline, kung dyan ka masaya, go for it. Sabi ko't pinigilan ko pang hindi mapaluha dahil sa pagkirot ng puso ko na isiping aalis na ito bukas. Knowing he's going away from me is making me feel so down. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Ito yung gusto kong gawin niya, pero bakit masakit? I am hurt again. Hindi mo man lang ba ako pipigilan? He sadly asked me. Oh, I shouldn't ask you that. Alam ko namang mas gusto mo tong gagawin ko. Why? Tinatanong mo ba ako? Then there my tears slowly showing up. Ni hindi ko nga alam na aalis ka pala. Yun bang inasikaso mo? Eto ba? Adeline, pinigilan ko itong lumapit ng humakbang ito patungo sa akin and I step backwards. Sa iba ko pa nalaman na aalis ka? Why? Gusto mong gumanti sa pangbabaliwala ko sa'yo? Why? Nagagalit ka ulit sa akin? Adeline, no. Umilingit at pilit pa rin lumalapit sa akin. May karapatan ba akong pigilan ka? Gusto kitang pigilan. I slowly mumble. My tears are still falling. Shit, don't cry please. I'm sorry and yes, you have the right to stop me. Inisang hakbang niya ako't niyakap na mahigpit. Siyempre may karapatan ka. Nagsisimula akong humikbi sa dibdib niya. Nainis ako sa pagpaparamdam mo sa akin ng ganito, Hugo. Galit ako sa'yo't galit ako sa sarili ko kasi hindi ko mapigilan yung sakit ng malaman kung ang pag-alis mo bukas. Narinig ko na pamura to. I'm sorry, hindi ko sinasadyang masaktan kita ulit.
I'm sorry sweetheart. Masuyo niyang hinaplos ang likod ko. Hindi kita pipigilang umalis because I have no right to do that. Umalis ka kung yan ang gusto mo. Stop crying. Mas sumigpit ang yakap nito sa akin. I didn't mean to hurt you. Hindi ko kagad nasabi kasi. Pero nabanggit mo sa iba. Sa akin lang hindi. Sa bagay wala nga naman akong karapatan. And this is the way of your revenge at me. Kasi hindi kita pinapakiharapan ng maayos. That is why bumabawi ka. That is why you never told me what yours plan. No, don't say that. Wala ko intensyon, Adeline. I swear, I have no plan to hurt you again. Bumitaw ako sa pagkakayakap nito. Then what? Ipaliwanag mo nga. Tumas ng konting boses ko dito. Kasi nasasaktan ako eh. Nasasaktan ako kung aalis ka nang walang paalam. I'm sobbing too much. He sighs. Okay, mas gugustuhin ko na lang na itago sana sa'yo noong una because I know, even if I tell you about my plan, hindi mo rin naman ako pipigilan. Mas masasaktan lang ako sa panlalamig mo sa akin, Adeline. Mas masasaktan lang ako sa aking pag-alis. And I know, magiging masaya ka sa paglayo ko sa'yo, kaya mas lalong masasaktan ako. Sabi nito sa nangislap na mga mata. But then I've realized na kailangan ko pa rin palang magpaalam sa'yo. Why? It's because I want you to stop me. Kahit ayoko sanang lumayo sa'yo at tanggapin ang trabaho sa amin ni Rosenda. Napipilitan pa rin ako, isa na doon ay dahil hindi ko talaga kayang makita kang masaya na sa iba. My heart is always aching, Adeline. Nasasaktan ako at sobra ako nagsiselos dahil hindi mo na ako kayang tanggapin dyan sa buhay mo. Hindi mo na ako kayang mahalin dahil may tao nang pumalit sa akin dyan sa puso mo. Ngayon kaya nang aminin ni Adeline ang pagmamahal niya para kay Hugo. Eto na kayang simula para sumayan ang kanilang mga puso. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.